Ikalabing-walong kabanata. Ang pagpunta ni Pablo sa Corinto. Pagkatapos noon, umalis si Pablo sa Athens at pumunta sa Corinto. Nakilala niya roon si Aquila na isang Hudyo na taga Pontus at ang asawa nitong si Priscilla. Kararating lang nila galing sa Italia dahil may utos si Emperador Claudius na ang lahat ng Hudyo ay dapat umalis sa Roma. Dinalaw ni Pablo ang mag-asawang ito sa kanilang bahay. Pareho silang manggagawa ng tolda, kaya nakitira na siya sa kanila at nagtrabahong kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, pumupunta si Pablo sa sambahan ng mga Hudyo para makipagdiskusyon dahil gusto niyang sumampalataya ang mga Hudyo at mga Griego kay Kristo. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, ginamit ni Pablo ang buong panahon niya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pinatunayan niya sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo, pero kinontra nila si Pablo at pinagsabihan ng masama. Kaya ipinagpag ni Pablo ang alikabok sa kanyang damit bilang babala laban sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung parurusahan kayo ng Diyos. Wala na akong pananagutan sa inyo. Simula ngayon, sa mga hindi Hudyo na ako mangangaral." Kaya iniwan niya ang mga Hudyo at doon siya nakituloy sa bahay ni Titius Justus. Ang taong ito ay hindi Hudyo, pero sumasamba sa Diyos. Ang bahay niya ay nasa tabi mismo ng sambahan ng mga Hudyo. Si Crispus na namumuno sa sambahan ng mga Hudyo at ang kanyang pamilya ay sumampalataya rin sa Panginoong Hesus. At marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Isang gabi nagpakita ang Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng pangitain at sinabi, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang pangangaral at huwag kang titigil, dahil kasama mo ako. Marami akong tagasunod sa lungsod na ito, kaya walang mangangahas na manakit sa iyo." Kaya nanatili si Pablo sa Corinto sa loob ng 1.5 taon at itinuro niya sa mga tao ang salita ng Diyos. Pero nang si Galyo na ang gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo laban kay Pablo. Hinuli nila siya at dinala kay Galyo para akusahan. Sinabi nila, "Hinihikayat ng lalaking ito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa paraan na labag sa ating kautusan." Magsasalita na sana si Pablo, pero nagsalita si Galyo sa mga Hudyo. "Kung ang kasong ito na dinala ninyo sa akin ay tungkol sa isang krimen o mabigat na kasalanan, makikinig ako sa inyo. Pero tungkol lang ito sa mga salita, mga pangalan at sa inyong kautusan. Kayo na ang bahala riyan. Ayaw kong humatol sa ganyang mga bagay." At pinalabas niya sila sa korte. Pagkatapos, hinuli ng mga Griego si Sostenes na namumuno sa sambahan ng mga Hudyo at ginulpi nila roon mismo sa labas ng korte. Pero hindi ito pinansin ni Galyo. Ang pagbalik ni Pablo sa Antioch na sakop ng Syria. Nanatili pa si Pablo ng ilang araw sa Corinto. Pagkatapos nagpaalam siya sa mga kapatid na pumunta sa Cenchrea, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Nagpagupit siya roon ng buhok dahil natupad na niya ang isa niyang panata sa Diyos. Mula sa Cenchrea, bumiyahe sila papuntang Syria. Dumaan sila sa Efeso at pumasok si Pablo sa sambahan ng mga Hudyo at nakipagdiskusyon sa kanila. Kinausap nila si Pablo na manatili muna roon sa kanila, pero ayaw ni Pablo. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanila, "Kung loloobin ng Diyos, babalik ako rito." Iniwan ni Pablo ang mag-asawang Priscilla at Aquila sa Efeso at bumiyahe siya papuntang Syria. Pagdating niya sa Cesarea, pumunta siya sa Jerusalem at dinalaw ang iglesia at saka tumuloy sa Antioch. Hindi siya nagtagal doon. Umalis siya at inikot niya ang mga lugar na sakop ng Galacia at Phrygia at pinalakas niya ang pananampalataya ng mga tagasunod ni Jesus doon. Ang pagtuturo ni Apolos sa Efeso. Samantala, dumating sa Efeso ang isang Hudyong taga-Alexandria. Ang kanyang pangalan ay Apolos. Mahusay siyang magsalita at maraming nalalaman sa kasulatan. Naturuan na siya tungkol sa pamamaraan ng Panginoon. Masipag siyang mangaral at tama ang kanyang itinuturo tungkol kay Jesus. Pero ang bautismong alam niya ay ang bautismo lang na itinuro ni Juan. Hindi siya natatakot magsalita sa sambahan ng mga Hudyo
Nang marinig ni na Priscilla at Aquila ang kanyang itinuturo, inimbitahan nila siya sa kanilang bahay at ipinaliwanag nila ng mabuti sa kanya ang pamamaraan ng Diyos. At nang magpasya si Apolos na pumunta sa Akaya, tinulungan siya ng mga mananampalataya sa Efeso. Sumulat sila sa mga tagasunod ni Jesus sa Akaya na tanggapin nila si Apolos. Pagdating niya roon, malaki ang naitulong niya sa mga naging mananampalataya dahil sa biyaya ng Diyos. At tinalo niya ng husto ang mga Hudyo sa kanilang mga diskusyon sa harap ng madla, at pinatunayan sa kanila mula sa kasulatan na si Jesus ang Kristo.